Yo, what's up, JM Tattoo? It's me again, Peter. Yan. Bali ngayon, ng pyesa natin ngayon, isa na naman makapigil hiningang pyesa. Ayan, si client, bali, recommend lang to sa akin ng mga tropa dito sa Taiwan. Dito siya nagpagawa dati ng old tattoo niya sa upper part. And ninais niya na hindi na bumalik dun sa luma niyang artist. Pasintabi dun sa artist niya, di ba? Hindi ko siya kilala eh. And sa akin na niya nais na ipatapos. At nagkasundo naman kami. At unang-una request natin pagdating sa mga ganyang bagay is yung tiwala niya. Sabi ko sa kanya, ibigay niya sa akin yung tiwala niya ng 100%, ipaubaya sa akin yung pyesa. Kasi sa pagdating naman kako sa Polynesian eh, kahit pa paano may knowledge and idea tayo pagdating sa paggawa. And yun, pinakita ko sa kanya yung mga sample ko at nagkakaigihan naman kaming dalawa. At ayan, naset namin ang schedule. Bali, for today's video mga tol, i-share ko sa inyo yung technique kung paano ko pinupull ng maayos yung mga ganyang kong pyesa, mga Polynesian kong pyesa, diba? Dito yung dito nyo makikita yung mga iba't ibang klase ng technique kung paano hindi natutrauma si client habang nililinyahan, kino-color pack natin siya. Hindi natin siya dapat matrauma kasi nga yung mga ganyang kalalaking pyesa, syempre traumatic yan pagdating sa mga kliyente natin. Hindi ko naman sinasabing hindi matibay si sir, pero shoutout kay bossing, napakatibay talaga niya dyan, diba? Pero syempre kahit anong tibay mo, may bibigay at bibigay talaga sa pangangatawan mo habang ginagawa natin yung tattoo. Kasi syempre sinusugatan ka dyan ng buhay eh, diba? Sinusugatan ka dyan ng buhay, kaya syempre masakit talaga yan. Bibigay at bibigay ang katawan mo dyan. Tapos inabot kami nito ng hindi kasama ang pagdodrawing, halos 7 hours. Kasi ang kabuuan naming session is 8 hours eh, diba? Wrap around lower part, tapos isang isang underarm. Bali binuuna namin yung full sleeve niya. Ewan ko, soon siguro baka ipa-touch up niya sa akin yung gawa nung lumang artist. Hindi ko lang din alam. Tapos yun nga, bali dun sa tanong natin dito sa video na to, makikita niyo paano ko ginagawa yung mga yun. Paano ko pinoproseso ang Polynesian ko nang hindi rin nahihirapan si artist kung paano mag linya ng tuwid. Hindi ko sinasabi na na perfect yung mga linya na ginawa ko rito, pero isa to sa way para uminam, kumbaga gumaan yung pagtatattoo mo ng Polynesian, paggawa mo ng isang Polynesian, nang at the same time hindi ka rin nabuburahan ng pattern, diba? Kasi common problem natin yan, especially dun sa mga marunong talaga mag Polynesian. Alam nila yan na palagi silang nabuburahan. And syempre, sino bang gumagawa ng Polynesian na gustong mag-stencil ng Polynesian? Alam ko yung mga yan, hindi talaga nag-i-stencil yan, diba? Kasi mas gusto natin mag-fit yung tattoo doon sa paglalagyan. Hindi ang katulad ng mga tattoo na ng neutral, realism, oriental, na pwede natin gawaan ng paraan na pagdugsungin lang gamit ang background. Ang Polynesian kasi is pattern siya lahat. Kailangan siyang i-pattern para magdugsong-dugsong. Okay, nagigets ba natin? So ayun, balik tayo sa topic. Ayan, papakita ko nga sa inyo, i-share ko sa inyo yung technique na ginamit ko rito. Paano natin siya nagawa ng maayos, diba? At syempre, shoutout kay bossing kasi yun nga, pinagkatiwala niya sa atin ng 100% yung kanyang kamay. Malaking shoutout din sa misis niya na syempre, yun yung katrabaho namin na nag-recommend sa kanya. At hindi naman sayang yung dayo ni sir, kasi dayo lang si sir eh. Dumayo sa lugar ko para lang mapagawa yung tattoo niya. So ayun, bali sinimulan ko yung paggawa ko ng Polynesian sa pamamagitan ng bloodline. Yes, nagba-bloodline ako bago ako mag-Polynesian. Akala niyo sa realism na may bloodline, no? Nagba-bloodline ako pagdating sa Polynesian. Why? Kasi importante na hindi tayo agad makagawa ng isang linya na halatang halata ang yinig. Aminin na natin o hindi, talagang mayroon tayong tinatagong yinig sa kamay. Hindi natin maiiwasan yun, especially sa mga tulad natin na medyo may edad-edad na ng kaunti.
Diba? Hindi natin may iwasan yan. Tapos, syempre, pagod ang kamay natin eh. Hindi lang naman tattoo ang trabaho natin. Kayod marino tayo eh. Ano tayo eh, mandirigma tayo. Lahat pwedeng trabahuhin basta pagkakakitaan, diba? Para sa pamilya. Bali, yun nga. Ayan, makikita nyo, diba? Ayan o. Diba? May bloodline yan. Hindi ako nagpupulagad ng linya. Kasi pag nagpula ko ng linya, nagkaroon ng nginig yan. Wala ka nang mahahabol yan. Diba? Ang hirap ng habulin yan. At least, kung iba bloodline mo lang yan, saglit mo lang yan, padadaan yung balat. Susugatan mo lang yan. Hindi mo kailangan ibaon para makita mo yung solid line, di ba? Number 1 na kagad yun na makakalis si client ng hirap. Di ba? Hindi na kagad siya mahihirapan kasi nga hindi mo sinusugatan ng diin na diin yung tattoo niya para lang makapag-create ka ng solid line. Bakit? Bakit mo kailangan i-bloodline lang? Di ba? May mga nagtatanong kasi, di ba? Bakit hindi kailangan i-bloodline lang? Ba't kailangan i-bloodline lang? Kasi, i-color pack mo rin naman yan siya. Kukulayan mo rin naman ng itim. Diba? Pag yan, kinulayan mo na rin ng itim. Diba? Hindi na makikita yung ginawa mong linyang malinis. No, tama ba ako? Comment lang kayo dyan sa ibaba kung mali ako. Maniwala kayo, tatama din naman siguro yung kahit konti. Diba? Tapos, kung may mga technique din kayo na, na alam, comment nyo lang din dyan sa baba. Balay nyo, di ba, ma-apply ko, tapos ma-share natin sa mga kapwa natin tattoo artist na wala pa rin sapat na kaalaman pagdating sa pagtato, di ba? At least gagaling at matututo din sila. At yun, balik nga tayo sa topic, ano, makikita nyo, di ba? Kung paano ko siya inaanuhan. Napakadali lang, promise. Makakapag-pull kayo ng linya ng, alam nyo yun, yung pag nagumuguhit kayo ng lapis nang hindi nyo kailangan i-din, di ba, wala masyadong nginig. Alam ko may mga artist talaga na wala masyadong nginig sa kamay. Pero syempre, sa mga tulad nga natin na andito na to eh, wala tayong magagawa dito sa panginginig ng kamay natin. Diba? Wala tayong magagawa. Ang tanging na solusyon natin dito is yung aralin yung mga proper breathing na tinatawag, arm positioning dun sa paglalagyan ng tattoo. Importante yun. Isa rin sa mga technique kasi yun eh. Yung alam mo paano ipwesto yung kamay mo nang hindi nahihirapan. Proper breathing kasi pag humihinga ka ng maayos, nakukuha mo yung timing ng paghinga mo at the same time timing ng paglapat ng karayom. Hindi ka masyado na mahihirapan mag-create ng mga linya. Oh, kita niyo yan, oh. Tingnan mo. Diyan gumamit ako diyan ng 9RL, oh. Combination niya ng power line tsaka ng thin line. Oh, 9RL tsaka 14RS. Oh, 'di ba? Linis din tingnan. Diba? Kasi nakakuha na ng momentum yung kamay ko eh. Nakakuha na ako ng momentum dyan. Kaya medyo malinis-linis na yung pull ko dyan ng linya. Pero syempre, hindi ko naman itatanggi na may nginig tayo ng kaunti. Pero take promise mga bossing, pag nagawa niyo yung ganitong technique ng pollination, mapapadali yung buhay niyo, mapapadali din yung buhay ni client. Makakauwi siya ng mas maaga. Diba? Dati kasi pag gumagawa ko ng pollination, lintik talagang inaabot ako ng siyam-siyam eh. Umaga na punta si client sa bahay, umuwi na ng gabi si client eh. Umuwi na nga ng gabi, alam mo yun, kailangan mo pang alalayan sa bago makasakay ng sasakyan. Kasi nga bugbog sarado. Pero ito, promise, binisik lang to ni bossing kasi wrap around dyan, lower arm, tapos may underarm pa siya. Pero no sa underarm, may technique din kami na ginawa. Kasi nung alam kong patapos na kami, 1 hour before kami matapos, nagbabad na ako ng naming cream sa kanyang braso. Sa upper part, nag-naming cream na kami doon. Kasi alam naman natin, hindi natin may tatanggi, napakasakit talaga doon sa taas na yun. Diba? So, ayan yung gawa ni lumang artist. Nakikita na siya sa, nabibisyon na siya doon sa camera. Ayan medyo talaga may mga part talaga na siya. Makapal yung linya, bukol-bukol. Isa rin niya sa gustong malaman ng mga kliyente natin kung bakit may mga balat na bumubukol pag nilalagyan ng ink. Ang pagkaka-explain ko lang dyan is pagkakaunawa ko lang dyan base sa aking karanasan. Madiin masyado yung pagkakagawa ng tattoo. Masyadong madiin yung pagkakalinya. Kasi naranasan ko na rin naman magkaroon ng bukol pagdating sa sa mga tinatatuan kong kliyente. Talaga nagkakaproblema talaga pag dinidiin mo, yung mabagal yung hagod mo. Ewan ko lang kung siguro natotrauma din yung yung skin layer pag tinatamaan siya ng multiple time.
Ayan, makikita nyo, diba? Para siyang may mapa sa gitna. Tapos yung mga linya niya, ayan, may makapal, may manipis. Diyan sa makapal at manipis naman yan, ano yan, unsteady yung kamay. Hindi siya consistent yung, hindi consistent yung tumatamang karayo. May taas, may malalim, yung mababaw. Yan yung paliwanag ko dyan. Tapos, ito rin pala, pagdating pala dito sa kami ni client, hindi kami na, ni bossing, hindi kami nahirapan na mag-usap about sa price. Kasi, pinaliwanag ko rin naman sa kanya yung, magiging sistema ng tattoo niya. Kung gaano kahirap, gaano proseso, di ba? Pinaliwanag ko rin sa kanya na, na isa yan sa pinakamahirap gawin. Isa yan sa pinaka-nightmare namin mga tattoo artist, ang paggawa ng linya. And si bossing naman ay naunawaan niya at hindi kami kasi may mga na-encounter kasi ako ng mga kliyente na sinasabihan ako na napakamahal ko rin maningil pagdating sa Polynesian. Makita niyo naman yung hirap kung paano ginagawa ang Polynesian, mga bossing. From start to finish talaga yan, bossing. Effort talaga yan. Hindi yan hindi yan porkit mo, hindi yan hindi, bossing. Kahit sabihin mong 40 mo ang Polynesian, maniwala ka sa akin, pahihirapan ka nito. Maghapon kang hihinga, maghapon kang kakabagin dito. Alam mo yun, alam mo yun, kung taong gym ka, para ka nag-cardio maghapon. Tapos, yung ngalay, kasi ipipwesto mo talaga ng maayos yung kamay mo eh. Hindi yan, basta mo lang yan idadampi, yung parang nagre-realism ka lang. Basta maabot mo lang yung inaano mo eh, nililinyahan mo. Okay na, maabot mo lang yung kinukulayan mo, okay na. Dito kasi bossing, hindi po pwede na hindi mo mailapat ng maayos yung kamay mo kasi bukod sa mga ngalay ka, for sure hindi mo tatamaan ng maayos yung dapat mong tamaan. Malaki pa ang chance na ang linya mo talagang tumabingi. Pag tumabingi yung bossing tapos Polynesian yung gawa mo, Diyos ko po. Ewan ko na lang kung makatulog ka pagkatapos. So ayun na nga, hindi madaling gumawa mga bossing ng Polynesian, kaya doon sa mga nagsasabi sa akin na mahal ako maningil pagdating sa Polynesian, hindi naman po tayo namimilit pagdating sa gawaan. Yan, kung mapapansin nyo, makita nyo may sumirit na dugo. Tinamaan kasi yung pimples niya dyan. At yun nga, hindi naman tayo namimilit kung hindi afford yung paggawa ng Polynesian. Pero napapag-usapan po yan. At yun nga, gaya na sabi ko, hindi po madali talaga gumawa ng Polynesian. Isa po sa pinaghihirapan namin dyan yung mga linya. Diba? Effort, oras. Hindi po kasi din madali magtattoo para po dun sa mga nagsasabi na mahal kami maningil. Yung experience po kasi namin na yan, pinagtrabahuhan po namin yan. Hindi yan instant na dumating sa amin na porque magaling kami mag-drawing, okay na, kaya na namin magtattoo. Meron nga dyan mga hindi naman talented diba? Pero nagagawang mag-success sa tattoo, diba? Kasi nga pinaghihirapan Pinaghihirapan nila yung kung anong merong skills ang meron sila. Diba? Yun yung binabayaran niya po sa amin. Kasi kami naman po bilang tattoo artist, wala naman po kaming benepisyo pagdating dito sa ginagawa namin. Tanging ang puhunan lang po namin dito, panahon, skills namin, tsaka yung talent namin, yun lang. Kaya shoutout dun sa mga solid pa rin namin mga kliyente na alam niyo yun, kahit mahal ang tattoo solid pa rin kung tumangkilik, di ba? Big shoutout sa mga tulad ninyo mga bossing. So ayan, halos, di ba? Halos kumalahati naman na dun sa lower part niya. And masayang-masaya na dyan si client kahit na medyo talagang todo tiis din naman ng kaunti. At nabanggit niya dyan na sabi niya ang laki ng pagkakaiba. Hindi ko naman sinabi sa kanya na pangit yung gawaan ni old artist. Kumbaga, sabi ko, iba lang talaga sir ang gawa ng may experience. Kasi nanggaling na rin kasi sa bibig niya sir na mukhang bago pa lang, mukhang napag-practice na lang daw siya yan sa tattoo niya. Pero big shoutout, kung matagal na panahon na siya natatuan nun, baka malamang ngayon magaling na yan si bossing. Mamalay mo, lumalaban na rin yan. Diba? Yan, dito pala sa Taiwan, sobrang hirap ng buhay namin ngayon kasi maraming mga company na humina talaga. Hindi makapagpatato yung mga natin, yung mga parokyano natin, mga kapwa natin OFW dito kasi nga humihirap ang buhay dito sa Taiwan. Tsaka yan po, makikita niyo yan. Effort, diba? Ang hirap niyan, part by part, the drawing mo. From scratch kami dyan, wala kami reference. Ko yan? Sarili kong likhaya mga yan. Diba? Tignan nyo pa kung paano ko yan,
kung paano ko pinupull. Kung paano ko pinupull yung paglilinyad din, di ba? At least, di ba, nagagawa natin ng medyo may kalinisan, di ba? Di ba? Hindi mo kailangan mag-effort na ibaon. Di ba? Sugatan mo lang para may pattern ka na kagad. Tapos color pack, di ba? Technique by technique lang, magagawa natin ng maganda yan. Ayan, sabay color pack, di ba? Sana may natutunan kayo rito mga bossing, no? Sa gawa natin ngayon. And syempre, huwag niyo makakalimutan na mag-like and subscribe dito sa YouTube channel natin. Tapos huwag niyo rin palang kakalimutan na i-follow yung page ko, JMTTV, tsaka JM Tattoo. Huwag niyo kakalimutan na i-follow yung page natin. Tapos dito sa mga kaibigan natin Taiwanese, tsaka mga kaibigan natin nandito sa Taiwan na gusto magpatato, nasa dulo ng video yung QR code ko. Nandoon yung Instagram, nandoon din yung line ko. Pwede nyo kayo message doon, or pwede nyo kayo message dito sa aking Facebook page tsaka Facebook account. Pwede nyo akong direct message doon. Sumasagot ako sa lahat kasi naka-activate lahat yan sa cellphone ko. And hopefully sana nag-enjoy kayo dito sa video, and God bless sa ating lahat. At more tattoo to come, and sana makagawa pa tayo ng maraming videos na gaya nito, na may at least kahit pa paano may natutunan kahit pa paano ng konti yung mga nanonood, di ba? Comment lang kayo sa baba sa mga gusto magpa-shoutout, and God bless sa ating lahat. Ingat. Bye bye. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they look
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign,